Hello Pisces! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, tsaka kukuha ko ng additional card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan, ito yung feelings mo. Judgment. Ang ibig sabihin nito guys, meron kang gagawing desisyon na makakaapekto sa buhay mo. Hindi naman to negative na card kasi merong painful na decision or situation na sa ngayon lang. Mahirap itong desisyon na ito or judgment na gagawin mo pero kailangan maging fair sa kapwa. At syempre, yung makakabuti rin para sa interes mo. At saka, pinapaunawa sa'yo ng judgment na card na yung buhay natin iisa lang. Kaya wag mong i-ignore yung totoo mong nararamdaman. At ang katotohanan. 5 of Wands, 7 of Pentacles. Sa mga cards na ito, ipinapakita yung sitwasyon patungkol sa future, sa love, relationship, career at finances. Hinahaluan yung mga nabanggit ng kompetisyon na situation. May mga mahirap na sitwasyon, challenges, hadlang na nangyayari sa buhay mo na may malaking epekto sa present mo hanggang sa future. Sa mga nasa relationship, ang advice sa'yo ng cards na ito, kailangan ipaglaban mo yung affection, yung nararamdaman mo sa person mo para ma-save ang relationship nyo. Hanggang kailan mo to gagawin or titiisin, nasa sa iyo kung hanggang kailan ka maghihintay or magtitiis. Kasi base na rin sa mga cards na ito, medyo matagal, hindi ganon kabilis yung kasagutan. Kaya nga ipinakita yung judgment kasi ikaw yung magde-decide. Kung gusto mo ng tahimik at saka happy na relasyon, hindi yung person mo yung para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron ka pang ibang tinitingnan na person. Ngayon nahihirapan ka kung sino sa kanila yung gusto mo makasama pang long term. Maigi na tapatin mo na lang yung person mo kung may pagkalito sa iyo. Sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo, marami rin nagkakagusto sa kanya. Nahihirapan din siyang mamili. At ang advice ng mga cards, i-manifest ng mga single kung ano yung gusto mo talaga sa isang relasyon. Kailangan maging patient. Kasi darating yung time na babalansihin mo kung ano yung mga importante sa buhay mo. At ang advice pa ng cards, ano man ang mangyari, magpatuloy ka pa rin, mag-move forward sa buhay at tanggapin kung ano yung offer ng universe sa iyo. The way forward is open. Dahil nga ang ilan sa inyo ay hindi ka makapag-decide sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi ka trap. May mga posibilidad at oportunidad na nakalaan para sa iyo. Iga-guide ka ng angels mo. Ang next na alamin naman natin ay yung patungkol sa feelings ng person mo. Ito yung feelings ng person mo. 8 of Swords. Pakiramdam ng person mo, trap siya sa situation na hindi siya makakapag-decide. Kasi pakiramdam niya, yung relationship nyo, merong nagko-control. Pero nakapiring yung mata niya. Hindi niya siguro naiisip na baka siya yun.
na siya lang yung nagkokontrol sa mga naiisip niya. Kumbaga, pinoprotektahan din niya yung feelings mo, yung relationship, pero hanggang kailan? At saka tingin ko guys, ka pinakita yung judgment na card kasi nga, nakikita mo na or nararamdaman sa person mo na merong something na dapat niyong pag-usapan. Kaya ang ilan sa inyo, nagtatalo kayo ng person mo kung ano yung tamang desisyon or kung ano talaga yung problema. Ace of Swords at the Hermit, lahat nakabaliktad. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kasi baka ikaw yung natutukoy ng mga cards. Sa mga cards na ito, may kakulangan yung pagkilala ba sa mga gusto or sa sarili. Connected yung mga cards sa Eight of Swords na mabagal yung progress, walang clarity at saka hindi rin makapagsimula ng bago. At saka guys, itong person mo, hindi niya kayang sabihin sa'yo yung mga bagay na gusto niya. Samantalang ikaw sa mga cards mo, ayaw mo ng paligoy-ligoy. Sa mga single or nasa relationship, merong person na hindi talaga siya ready para sa commitment. Kahit napaka-stable naman ng relasyon or magiging relasyon nyo. At saka pinapakita na mismo sa mga cards na yung person mo, magkaiba kayo. At saka hindi talaga kayo nababagay sa isa't isa. Lalo na sa mga nasa relationship. Sa mga single, kinikilala mo pa lang naman yung potential person Pwede kang mag-escape. Pero sa mga nasa relationship, yun yung mahirap kasi nasa relasyon kayo Sa mga single, ang ilan sa inyo, base sa mga cards, mahihirapan ka na makahanap ng potential person. Nakadalawang cards ka na. Ang dapat mong gawin ay yung makisimpatya sa nararamdaman ng person. Yung bang ikaw yung makikibagay para pakikibagayan ka din. At ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na nasa komplikadong sitwasyon talaga yung relasyon nyo na dapat nyong pag-usapan. Kailangan matutunan nyong malaman kung ano talaga yung totoong feelings ng isa't isa. Ito yung mystical card. This is a blessing in disguise. Magtiwala at maging pasensyoso na ang sitwasyon na kinakaharap mo ay makokontrol. Sa tulong ni God or ng angel mo. Alamin natin yung patungkol sa relationship nyo. At saka idadagdag ko na din yung patungkol sa career, financial at health. Queen of Wands, Ten of Pentacles at the Devil. Sa mga cards na ito ay pinapakita na may mga problems ka na nakakaya mo namang i-control or i-handle. Ang ilan sa inyo, gumagawa ka ng paraan para makalimutan yung stress. Pwedeng nagpapaka-focus ka sa career o kaya meron kang addiction. O kaya bagong hobbies, pinaglilibangan. Ang ilan sa inyo sa career, nagiging mabilis yung tagumpay mo dahil na rin sa effort mo at saka alam mo kasi yung ginagawa mo. Maybe, talagang ito yung passion mo kaya mabilis lang sa iyo na matutunan yung mga bagay na pinasok mo sa business man ito or career. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Sa financial, maganda yung pasok kasi nakatadhana na para sa iyo talaga yung tagumpay na ito patungkol sa career, business, or financial. Sa health, favorable yung mga cards. Pero kailangan ng limitasyon. Dahil sa maraming sakit na traidor
Yung akala mo healthy ka pero nabubuo na pala yung sakit or virus sa katawan mo. Kaya kailangan ng pag-iingat at i-priority yung kalusugan. Sa mga single, may posibilidad na kilala mo na yung potential person or kaibigan mo siya. Yung potential person na makikilala ng single ay magaling dumiskarte or talagang meron na talaga siyang kaya sa buhay. Ang magiging relasyon nyo ay active sa physical contact. Ganun siya magpakita ng pagmamahal. Sa mga nasa relationship, mas lalong titibay ang relasyon nyo ng person mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, magugustuhan ka ng nanay ng person mo. Siya yung tutulong o kaya yung kapatid niya para magkaayos kayo. Kung magkaroon man ng problema, magtatagal ang relasyon nyo ng person mo. 2 cards na yung nagsasabi na bubuo kayo ng malaking pamilya. Pero dahil sa maraming responsibilidad, yung person mo hindi siya magiging romantic sa'yo or mawawalan siya ng oras. Kaya wag mo siyang hintayin. Ikaw yung kusang lumapit para yung relasyon nyo ay nananatiling matatag. Itong King of Wands ay alam mo na kung paano malagpasan yung mga hadlang na dumarating sa buhay mo. At saka maraming oportunidad na patuloy na darating sa buhay mo. Maging ready at tanggapin ito para sa growth. Itong 3 of Wands naman, ang ibig sabihin, meron ka ng power na para magawa yung mga bagay na minamanifest mo sa buhay, na para magkaroon ng katuparan. Itong The World naman, ang ibig sabihin ay pinapaalalahanan ka na kailangan ng dagdag kasipagan at saka yung huwag ka matakot na sumugal kasi makakabuti ito sa iyo. Marami kang matututunan, may failure man or success. Dagdag kaalaman ito sa iyo. Pero base na rin sa mga cards mo, mostly, karamihan ba success. Kaya mag-move forward ka sa buhay mo, magtiwala sa sarili. Marami pang darating na oportunidad na para mabigyan solusyon ang anumang problema ang kinakaharap mo. Huwag nyo rin kalimutang magdasal guys, para mas lalo kang mag-guide. Marami nga po palang salamat sa lahat na nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 999, a sign to move on, a point of closure. Three, tomorrow, something you've prayed for is about to arrive suddenly. Affirm, you're attracting only the best into your life right now. Welcome this new energy. Tap yes if you are ready.